Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulad sa tukso, tinadyan kami sa lahat ng masama. Ang prosesyon ng paglilibing kay Kristo. San Pedro Apostol sa pangangalaga ni Natagumpay at Randy Sayo. Si Simon na kapatid ni Andres ay kilala sa pangalang Pedro, ang pangalan na ibinigay ni Jesus sa kanya. Kilala siya bilang ang santo na may ginto at pilak na susi, tanda ng susi sa pintuan ng langit at otoridad niya sa simbahang itinalaga ng Panginoong Hesukristo. At gayon din ang manok, tanda ng kanyang pagtatwa kay Jesus. Ang paghirang kay Pedro ay hindi lamang nakabatay sa kanyang magagawa para sa Panginoon, kundi sa kung ano ang magagawa ng biyaya ng Diyos sa kanya. Kaya't si Pedro, bagamat di karapat-dapat, ay pinagkatiwalaan at minahal pa rin ng Panginoon. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. San Andres Apostol, sa pangangalaga ni Emil Mark Peña Redondo at pamilya. Si San Andres ay pinanganak sa Betsaida, kapatid ni Simon Pedro, at mangingisdang kasama ng huli na unang tinawag ng Panginoon mula sa mga alagad ni Juan Bautista, binansagang Protoklikos na nangangahulugang unang tinawag. Sumunod siya kay Jesus at unang hinanap ang kanyang kapatid upang sabihin nakita na niya ang Mesiyas at isinama niya ito kay Jesus. Pagpanaog ng Espiritu Santo, sinasabing ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa rehiyon ng Akaya sa Gresya. Siya ay ipinako sa Patras sa isang krus de Cosata o krus ng Hugis Ekis, tanda ng kanyang pagpapakababa at pagkama, pagkamartir sa ngalan ni Jesucristo. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, sa pangangalaga ni Father Bobby Mariano. Si Santiago ay taga Galilea, kapatid ni Juan, ang Ebanghelista, at anak ni Zebedeo at Salome. Siya ay tinawag na Santiago ang nakakatanda o James the Great, upang maitangi sa isa pa ring alagad ni Jesus na gayon din ang pangalan. Sa kanyang pagiging alagad, maraming napakahalagang pangyayari ang kanyang nasaksihan. Ang pagbuhay ni Jesus sa babaeng anak ni Jairo, ang pagbabagong anyo, at ang pagdakip kay Jesus sa Getsemani. Ipinapatay siya ni Herodes Agripa sa pamamagitan ng tabak noong pista ng Paskwa, at siya ang unang apostol na tumanggap ng pagkamartir.
Santiago Apostol, ipanalangin mo kami. San Felipe Apostol, sa pangangalaga ng pamilya Vicente. Si San Felipe ang alagad o Felipe ng Betsaida ay naging isa sa mga unang 12 alagad ni Jesus ayon sa bagong tipan ng Biblia. Siya ang humikayat kay San Bartolome para malapit at maging isa sa 12 apostol ni Kristo. Sa huling hapunan, nang hilingin ni Felipe kay Jesus na ipakita sa kanila ang Ama, tila baga nabigyan niya si Jesus ng pagkakataon na maituro sa mga alagad ang pagiging isa ng Ama at ng Anak. San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol, sa pangangalaga ni Ginang Wilhelmina Yuzon at pamilya. Si San Bartolome ay isa sa 12 alagad ni Jesus at kaibigan ni San Felipe na isa rin sa mga apostol. Ayon sa tradisyon, ipinahayag niya ang mabuting balita sa Ethiopia, India, Persia at Armenia, kung saan siya pinatay sa pamamagitan ng pagpupugot sa kanyang ulo. Walang ibang alagad ang nagpahayag ng paniniwala kay Jesus sa unang pagtatagpo ng gaya kay San Bartolome. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. San Mateo Apostol, sa pangangalaga ni Randy Sayo. Si San Mateo ay dating maniningil ng pulis sa ngalan ng Imperyong Romano. Bilang apostol, pagkaraan ng pamumuhay ni Jesucristo sa mundo, nangaral siya sa Judea. Siya ang tinuturing na may akda ng Ebanghelyo ni Mateo, ang unang ebanghelyong matatagpuan sa bagong tipan ng Biblia. Ayon rin sa kinaugalian, siya ang nagdala ng Kristyanismo sa silangan. San Mateo Apostol, ipanalangin mo kami. Apostol Santiago Menor, sa pangangalaga ni Rolly Avendaño Serrano at pamilya. Dalawang Santiago sa mga piniling apostoles ni Jesus, at upang malagyan ng pagkakakilala, si Santiago na anak ni Zebedeo ay kinilala bilang Santiago Mayor o nakatatanda, habang si Santiago na anak ni Alfeo o Cleopas ay kinilala bilang Santiago Menor o nakababata. Kapatid niya si San Judas Tadeo at kinikilala silang mga pinsan ni Jesus. Ang mga simbolo ni Apostol Santiago Menor sa kanyang mga imahe ay Biblia o kalatas na sumisimbolo sa kanyang sulat sa Biblia, at ang tungkod at gintong balabal na sumisimbolo sa kanyang pagiging matuwid na obispo ng Jerusalem. Apostol Santiago Menor, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, sa pangangalaga ni Jesus at Vilma Zulueta at pamilya. Si San Judas Tadeo ay kapatid ni Santiago Menor at pinsan ni Jesus. Pinaniniwalaang palagi siyang nakikipag-ugnayan kay Jesus mula pa sa pagkabata. Bagamat kasing pangalan sa Griegong bersyon ng Bagong Tipan, hindi dapat ikalito ito kay Judas Iscariote na isa pang alagad na siya namang nagkanulo kay Jesus. Natitiyak na tinanggap ni San Judas Tadeo ang tungkulin ng pagiging apostol at naging isang masigasig na alagad ni Jesus hanggang humantong sa kanyang kamalitan. Kinikilala siyang patron ng mga gipit na kalagayan at imposibleng bagay. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Simon Makabayan, sa pangangalaga ni A.J. Manuel Vistan Domingo at pamilya. Binansagang Kananeo o Makabayan dahil marahil siya ay kasama sa grupo na lumaban sa mga Romano. Nasasabi sa tradisyon na ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa Ehipto at kinalaunan ay tumungo sa Persia kasama si Judas Tadeo, kung saan namatay siyang martir ayon sa tradisyon. San Matias Apostol, sa pangangalaga ni Kevin Ramos Ong at pamilya. Ang pangalan ni San Matias sa wikang Hebreo ay nangangahulugang alay ni Yahweh. Siya ay isang santo ng Romano Katoliko na pinili ng natirang 11 alagad makalipas ang pamumuhay ni Jesus sa mundo. Siya ang naging kapalit
ni Judas Iscariote. Pinaniniwalaang siya ang nagdalang ng Kristyanismo sa sinaunang Ethiopia at Macedonia. San Matias Apostol, ipanalangin mo kami. Ang pagbibinyag kay Jesus sa pangangalaga ng SPPC ng Banga First. Alam ni San Juan Bautista na hindi na niya dapat binyagan si Jesus, kundi bagkus siya ang dapat binyagan ng Panginoon. Ngunit pinili ni Jesus magpabinyag upang ipakita ang kanyang pagpapakumbaba sa mga tao kahit na siya ay Diyos. Tulad ni San Juan Bautista, naway tayo ay maging Kristiyano na naguhudyat na ang Panginoon ay kasama natin. Bigyan natin ng daan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ang pagtukso kay Jesus sa pangangalaga ni na Jeffrey at Ana May Tumpalan at pamilya. Si Jesus ay naging tao upang iligtas tayo, at bilang tao dapat ding maranasan ni Jesus ang matukso. Subalit may kaibahan. Ang mga tukso natin ay nagmumula sa ating mga panloob na tunggalian o mula sa masamang espiritu o mula sa mundo. Ngunit kay Jesus, ang tukso ay hindi maaaring magmula sa kaniyang panloob na tunggalian. Siya ay tinukso ng mismong demonyo, ngunit hindi siya nagpadaig dito. Sa halip, tinalo niya ang tukso. Ang himala sa kana sa pangangalaga ni Alex Reyes at Attorney John Ketwa Reyes. Ang mahal na Birheng Maria ang siyang naging dahilan upang ipamalas ni Jesus sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang kapangyarihang gumawa ng himala nang ang tubig ay ginawa niyang alak. Kaya't ang pananalig ni Maria ang nagbukas sa dakilang pagpapala ng Diyos na ipinagkaloob sa pamamagitan ni Jesus. Pakinggan natin ang bilin ni Maria. Gawin ninyo ang anumang iutos niya sa inyo. Ang lihim na pag-uusap ni Jesus at Nicodemo sa pangangalaga ni Raymart Mercado. Batid ng Panginoon ang pangangailangan ni Nicodemo, ang kaligtasan. Kaya direktang sinabi niya ang tungkol sa kapangalakang muli. Kanyang pinagtibay ang pangangailangan ng kapangalakang muli sa pamamagitan ng mga salitang paulit-ulit niyang sinabi, katotohanan, bagamat may kaalaman si Nicodemo sa mga bagay ukol sa kanyang relihiyon, siya ay may limitadong kaalaman sa espiritual na bagay na di nalalayo sa ating kalagayan at karanasan bilang mga naglalakbay na mananampalataya. Si Jesus at ang babaeng Samaritana sa pangangalaga ni Natagumpay at Randy Sayo. Sa simula, si Jesus para sa Samaritana ay isa lamang Hudyo. Pagkatapos, isa sa mga propeta. Sa bandang huli, naunawaan niya na si Jesus ang Mesiyas, ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't siya ay nanalig at sumamba kay Jesus. Si Jesus ang tubig na papawi ng pagkauhaw ng ating kaluluwa. Ang pagpapagaling ni Jesus sa lalaking ketongin sa pangangalaga ni Ginoo at Ginang Pablito at Ofelia Macam at pamilya. Ang pagluhod ay tanda ng pagsuko sa harap ng Diyos upang humingi ng kanyang awa at tulong. Mababasa sa Biblia sa aklat ni San Marcos ang kwento ng lalaking ketongin na pinagaling ni Jesus. Nakita ni Jesus ang kababaan ng loob ng lalaki. Nang ito'y magpatira pa at aminin tanging si Jesus ang kailangan niya upang gumaling. Gaya ng lalaking ketongin, naway magpakumbaba tayo at aminin sa Diyos ang ating kahinaan sa pamamagitan ng panalangin at pangungumpisay. Ang pagtawag ni Jesus kay Mateo sa pangangalaga ng pamilya Valenzuela at Tolentino. Nang magreklamo ang mga Pariseo kung bakit si Jesus ay nakikisalo sa mga mangongolekta ng buwis at iba pang makasalanan, tahasan silang sinagot ni Jesus ng, "Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang banal." Oo, lahat tayo ay mga makasalanan at tinatawag tayong lahat ni Jesus tungo sa kaligtasan.
Ang pagtawag ni Jesus kay San Mateo ay matutulad sa pagtawag sa atin ng Panginoon, at ang ating pagtugon ay ang pagtalikod sa mga maling gawain nang sa ganon ay may palaganap ang katotohanan at nakakaligtas ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Ang pagtuturo ng Ama namin sa pangangalaga ni Joyce Belmonte, Albert Sanchez at pamilya. Malinaw na inilalapit sa atin ni Jesus ang Diyos sa pamamagitan ng pagturo niya sa atin ng pagtawag sa Kanya bilang ating Ama. Tinuturo sa panalangin ito na huwag tayong matakot lumapit sa Diyos, kilalanin ang Kanyang kadakilaan, aminin ang ating mga kahinaan at kakulangan, at maniwala sa Kanyang kabutihan, awa, pagpapatawad at pagtataguyod. Ang himala ng pagpaparami ng tinapay at isda sa pangangalaga ng pamilya Gonzales. Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, tila nakatagpo ang mga tao ng di matatawarang himala sa pamamagitan ng pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda. Sa pagpaparami ng pagkain ay binusog ni Jesus ang pisikal na pangangailangan ng tao. Ang Diyos na manlilikha ang siyang magpaparami sa pagkain upang ito ay maging sapat sa lahat ng naroroon. Nagpapaalala sa atin na ang kababalaghan ay naisa katutuparan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat ay napunuan, lahat ay nabusog, at sa huli ay mayroon pang 12 bakul ng pagkaing natira. Ang pagpapakain sa 5,000 sa pangangalaga ni Isidra, Tamayo at pamilya. Ang pagmamalasakit ng Diyos sa tao ay makikita sa pagpapakain sa 5,000. Sa kanyang mga mata, ang mga taong naroon ay nangangailangan ng pagkain at kanlungan na nagmumula sa Kanya. Ang tugon ng Panginoon ay bigyan sila ng pagkain. Nawa, tayo man ay maging mapagmalasakit, mapagbigay at sumasampalataya sa bunga ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kapwa. Kung magkagayon, tayo ay patuloy na bubusugin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa pangangalaga ng SPPC Santo Niño at Samahan ng Kabataan. Noong nagbago ang anyo ni Jesus, nagpakita at nakipag-usap sa Kanya ang mga dakilang tauhan ng lumang tipan na sina Moises at Elias patungkol sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Pagdating sa Jerusalem, si Jesus ay dadakipin at papatayin. Subalit, 3 araw pagkatapos ng pagpanaw ni Jesus, muli siyang mabubuhay at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus sa Kalbaryo at ng kanyang muling pagkabuhay, inupad ng Diyos ang kanyang pangako sa sangkatauhan na sila'y ililigtas niya. Pagpapala sa mga bata sa pangangalaga ni Ferdinand Reviche at pamilya. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Gaya ng mga bata, nawa ay magkaroon tayo ng kababaang loob at mabuhay tayo ng matapat upang mapalapit tayo sa Diyos. Ang pagpapatawad sa babaeng nahuling nakikiapid sa pangangalaga ni na Jeffrey at Anna May Tumpalan at pamilya. Ayon sa batas ng mga Hudyo, kapag may mga nahuling nakikiapid, sila ay hahatakin sa isang pampublikong lugar at doon babatuhin hanggang sa mamatay. Ngunit pinatunayan ni Jesus sa kanyang pagpapatawad sa babaeng nahuling nakiapid na walang kasalanan na makahihigit pa sa walang hanggang awa ng Diyos. Mapapatawad ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan kung tayo ay lalapit sa Kanya ng pusang loob at hihingi ng Kanyang awa at kapatawaran, gaano mang kabigat ang mga kasalanan natin laban sa Kanya. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro sa pangangalaga ni Paul Adriano at pamilya. Ang pagbuhay muli ni Jesus kay Lazaro ay isa sa mga pinakamahalagang himalang kanyang ginawa.
Ipinakita nito na siya ay may kapangyarihang pinagmumulan ng buhay at kapangyarihan na laban sa kamatayan. Nais niyang pahalagahan natin ang pahiram niyang buhay at pagyamanin ito alang-alang sa kanyang kadakilaan, kung kaya't kailangan din ipagtanggol natin ang buhay laban sa paglapastangan ito, lalo higit ang buhayin ng mga sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina at pagbigay ng hustisya ng mga biktima ng pagpaslang at kawalan ng paggalang sa karapatan ng kapwa-tao. Pagpahid ng pabango sa paa ni Jesus. Sa pangangalaga ni Alex Reyes at Attorney John Ketwa Reyes. Si Maria ng Betanya ay di nagatubili na ibuhos ang mga haling pabango sa paa ni Jesus. Hindi niya inisip ang halaga ng pabangong natapon sa sahig, ni ang sasabihin ng mga taong nakasaksi sa kanyang ginawa. Kinalimutan niya ang kanyang sariling kapakanan alang-alang kay Jesus, na nagkaloob ng pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan at nagbigay ng panibagong pagkakataon. Maraming beses tayong nakagagawa ng kasalanan, ngunit ang lahat ng ito ay kayang unawain at handang patawarin ng Diyos kung tayo ay lalapit sa Kanya. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ni Dr. Teddy De Jesus. Ang pagtangis ni Jesus para sa mga kababayan niyang Hudyo ay pagpapakita ng kanyang kalungkutan na bunga ng katigasan ng puso at saradong kaisipan ng mga taga-Jerusalem. Lahat ay maaaring gawin ng Diyos para sila ay akayin sa katotohanan at kaligtasan ay nagawa niya, ngunit sila'y patuloy pa rin Nuestro Señor de la Eucaristía sa pangangalaga ni Ligin de la Cruz Marcelo at pamilya. Ang natatanging seremonya ng Kristiyanong pagsamba itinatag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa gabi ng pagbabayad sala ng kanyang kamatayan sa pagiging isang relihiyosong pakikibaghagi sa tinapay at alak na kung saan ay iniaalay sa harap ng Diyos Ama sa pagpapasalamat sa alaala ni Kristo ng walang patid na sakripisyo. Ang huling hapunan sa pangangalaga ni Janet Madrigal at pamilya. Sa huling gabing makakasama ni Jesus ang kanyang mga alagad, ipinagdiriwang ni Jesus ang apunang Pampaskwa. Ginugunita tuwing Paskwa ng mga Hudyo ang kanilang pagtawid mula sa kaalipinan sa Ehipto patungo sa kalayaan. Paghuhugas ng paa ng apostol sa pangangalaga ni Tony at Marivic Librero. Ipinamala sa Ebanghelyo ni San Juan ang mahalagang diwa ng banal na hapunan, ang paglilingkod ni Jesus sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa nila na may kababaang loob at pagmamahal. Ito ay tungkulin lamang ng isang alipin, subalit si Jesus, nagguro at Panginoon, ang siyang naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Tayo'y binigyan ng halimbawa ng Panginoon ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, at ito ay ang paglilingkod sa kapwa na may kababaang loob. Panalangin sa Getsemani sa pangangalaga ng pamilya Osorio. Sa pagdarasal ni Jesus sa halamanan ng Getsemani, naganap ang isa sa pinakamahirap na tagpo sa kanyang buhay, at ito ay ang kanyang malayang pagpapasya na akuin ng kamatayang naghihintay sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Bilang tao, siya nakadama rin ng kapighatian at paghihirap ng kalooban habang pinagninilayan ang kanyang sasapiting kapalaran. Subalit sa bandang huli, ang pagtaliman niya sa kalooban ng kanyang ama ang nananaig laban sa takot sa kamatayan. Ang pagdakip kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya San Pedro. Matagal na panahon na nakasama ni Jesus si Judas Iscariote bilang kanyang alagad, at hinirang din siyang tagapag-ingat ng salapi ng mga apostoles. Subalit si Judas ay nasilaw sa kinang ng salapi at ipinagkanulo si Jesus sa halagang 30 salaping pilak. Ito ay nangyayari rin sa ating buhay, at maraming pamilya, samahan, pagkakaibigan ang nasisira dahil sa masyadong paghahangad ng salapi. Ipanalangin natin na naway patibayin ng Diyos ang ating loob
upang huwag tayong matuksong mangloko ng kapwa nang dahil sa yaman o anumang bagay na magdudulot ng pagkakawat-akwatak mula sa ating mga mahal sa buhay at pagkalayo sa Diyos. Nuestro Señor Jesus el Cautivo, sa pangalaga ng pamilya Molina Tolentino, ang imahe ni Jesus, ang pagharap ni Jesus kay Anas sa pangangalaga ni Maria Luisa Reyes Licana. Si Jesus ay hinarap sa punong saserdote na si Anas, hindi upang siya ay sambahin, kundi upang alipustahin at abahin. Si Jesus ay patuloy na nagiging mapagpakumbaba sa halip na umimik upang masunod ang kalooban ng Ama. Ang pagharap ni Jesus kay Caiphas sa pangangalaga ni Ginoo at Ginang June at Tess Nabal at pamilya. Ang pagtatwa ni Pedro sa Panginoon sa pangangalaga ni Liobin, Grace at Carol, Joseph Herundio. Si Pedro ang unang nagpahayag na si Jesus ang Kristo at nang ang buhay ni Jesus ay nasa panganib. Siya ay matapang na nagsalita, Panginoon, buhay ko may iaalay ko sa inyo. Subalit 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon bago tumilaok ang manok. Ang pagsisisi ni Pedro sa pangangalaga ni John Javier at pamilya. Sinabi ni Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Naway patatagin tayo ng Diyos upang buong lakas loob na ipaglaban ang ating paniniwalang Kristiyano kahit sa gitna ng pagpapakasakit. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes sa pangangalaga ni Reyes at Riza Cabian at pamilya. Hiniya ni Herodes si Jesus, ngunit sa pag-iwas sa anumang desisyong pampolitika na maaaring makasama sa kanya, ipinabalik niya ito kay Pilato, at ito ang huling paglilitis kung saan ipinahagupit ni Pilato si Jesus sa pag-aakalang mapapawi nito ang galit ng mga Hudyo. Pinamili ang mga Hudyo kung sino ang gusto nilang ipako sa krus, si Barabas ba na isang kriminal o si Jesus. Sumigaw ang mga Hudyo na ipako si Jesus sa krus at palayain si Barabas. Pinagbigyan ni Pilato ang kanilang hiling at isinuko si Jesus sa kanilang kagustuhan. Ang paglilitis kay Jesus ay ang pinakamalaking paghamak sa hustisya. Si Jesus ay pinaka-inosenteng tao sa kasaysayan. Santong Gapo sa pangangalaga ng pamilya Lipan. Desmayado sa pangangalaga ng pamilya Castro. Sa pangangalaga ng pamilya Castro, matapos tanggapin ni Jesus ang lahat ng pangalipusta at mga paratang na walang katotohanan, tumangi sa kanyang damdaming batbat na pasakit, makita man sa kanya ng larawan ng kabiguan, nananalagtay pa rin sa kanya ang lakas dulot ng alab na pag-ibig sa sangkatauhan at sigla sa pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama. Katulad ni Jesus, tayo ay manumpaypay din subalit ang pagpuputong ng koronang tinig sa pangangalaga ni Paul Mark Valenzuela at pamilya. Sa bawat paghampas sa kaniyang ulo, ang mga tinig ay bumabaon sa kaniyang laman at nagdudulot ng karagdagang sakit sa kaniyang buong katawan. Lahat ng gustong makibahagi sa kaharian ng Diyos ay dapat makiisa rin sa pagpapakasakit ni Jesus. Etche Homo sa pangangalaga ni Beng Ramos. Si Jesus ay inalipusta, niluhod-luhuran, dinuruan at pakutyang binati, ang hari ng mga Hudyo, at saka pinutungan ng koronang tinig. Si Jesus ay naging tao para sa atin. Naiugnay natin kay Jesus ang ating pakasakit, sapagkat siya ay may nagpakasakit. Sa ganitong kaisipan, hindi tayo nag-iisa sa ating mga hirap.
Ang pagtanggap ni Jesus sa krus sa pangangalaga ni Maricar at Erwin Aviso Camwa at pamilya. Ang hatol na kamatayan sa krus kay Jesus, hindi pa man binibigkas ni Pilato, ay matagal nang ipinataw ng kanyang mga kaaway. Ngunit ito'y tinanggap ni Jesus sa kanyang pagmamahal sa atin at kagustuhang iligtas tayo mula sa kasalanan kahit kapalit ay kanyang dignidad at buhay. Pagpasan ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng kapatirang Nazareno. Gaya ni Jesus, may mga krus ding nakaatang sa ating balikat at maaaring ang mga ito'y lubhang mabigat para sa atin. Sa tuwing mararanasan natin ang bigat ng krus, ating alalahanin ang sinabi ni Jesus, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Jesus Nazareno sa pangangalaga ng pamilya Castro. Matapos na siya iparatangan ng kasinungalingan, alipustahin, hampasin, putungan ng koronang tinik, ipagpalit sa isang pusakal, hatulan ng kamatayan at pagpasanin ng krus, siya ay binansagang Jesus Nazareno, ang hari ng mga Hudyo. Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ang pagsalubong ni Jesus sa kanyang ina sa pangangalaga ng Little Angel Scholar Charity School. Masakit sa Birheng Maria na makita ang kanyang anak na nagdurusa, sugatan ng mukha, patong-patong ang katawan, nangangatog ang kalamnan at umuungon sa sakit ng bawat hugupit habang wala siyang magawa upang ipagsangala ang kanyang anak sa tiyak na kamatayan, kundi ang lumuha, tumingin, sumunod at manalangin. Ang mga ito'y naging lubhang napakahalaga kay Jesus sapagkat ito ang nagbigay sa kanya ng lakas at katatagan ng loob sa gitna ng kanyang pagpapakasakit sa krus sa Kalbaryo. Si Jesus ay tinulungan ni Simon ng Cirene sa pangangalaga ni Pasita Clomata. Si Simon na taga Cirene ay napadaan lamang, hinatak ng mga kawal upang sapilitang ipapasan sa kanya ang krus, bagamat may pagtutol sa kaniyang kalooban. Sa malaoy, maaaring naunawaan rin niya kung gaano kahalaga kay Jesus ang kaniyang ginawa. Ang pagpupunas ng mukha ni Jesus sa pangangalaga ni Charvic Haurique Panday at pamilya. Sa panyong puti na ipinahid sa mukha ni Jesus ay nabakas dito ang kanyang tatlong mukha. Ito ay nahugis sa pamamagitan ng kanyang dugong umaagos sa kanyang mukha. Ipinaalala nito ang pananahan ng presensya ni Jesus sa ating buhay. Ang ikalawang pagkadapa sa pangangalaga ni Eduardo at Laila Santos at pamilya. Mahina na si Jesus magmula noong siya ay pinaghahampas at pinutungan ng koronang tinik. Ang kanyang dugo ay patuloy na pumapatak sa lupa. Patuloy na dumadaloy ang kanyang dugo mula sa kanyang katawan. Subalit, sa halip na sumuko dahil sa bigat ng krus, bumangon pa rin ang Panginoon. Tumayo si Kristo mula sa kanyang pagkadapa at pinapagpatuloy niya ang pagpapasan ng krus. Ang paghuhubad sa damit ni Jesus sa pangangalaga ni Carol Bernabe at pamilya. Si Jesus ay hinubaran ng kasuotan. Sinasalamin ng klase ng kasuotan ng tao ang kanyang katayuan sa lipunan. Kaya naman ang siya ay hinubaran, katumbas na rin ito ang pag-aalis sa kanya ng karapatan sa komunidad. Pinaalala rin niyang pagkong ito kung paanong namulat sa pagkahubot-hubad sina Adan at Eva sa paraiso. Si Jesus man ay dinanas rin ang kalagayang ito nang siya ay alisan at agawan ng damit. Naranasan niya ang kainian na bahagi ng pagbagsak ng tao. Nuestro Padre Jesus de las Peñas, sa pangangalaga ni Raymond at Michelle Tadaya at pamilya. Ang hatol na kamatayan sa krus kay Jesus ay hindi pa man binibigkas ni Pilato, ay matagal nang ipinataw sa kanya ng mga kaaway. Bagamat masakit at napakahirap, tinanggap ni Jesus ang kanyang kamatayan para sa kaililigtas ng sambayanan. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat si Jesus mismo ay tinubos na tayo sa kabila ng mga sakripisyo na kanyang hinarap para sa atin. Ang paghahabilin sa pangangalaga ni Maylene Fabian at pamilya. Walang makapaghadlang sa mahal na Inang Maria sa pagsunod sa Panginoong Jesus.
Mahal na mahal din ni Jesus ang kanyang inang si Maria. Mahal na mahal din niya ang kanyang mga tagasunod. Kaya inhabilin ni Jesus si Maria kay San Juan na kumakatawan sa ating lahat upang maging ina at huwaran nating lahat. Ang mahal na Birheng Maria ay ang ating ina at bilang ating ina ay isang huwaran para sa ating lahat. Si Maria ay huwaran sa katapangan at tunay na pagmamahal. Mayor Dolor, sa pangangalaga ni Ginoong Gerald Juanillo at Dr. Ace Lagman at pamilya. Si Maria bilang isang inang nahahapis ay nasasaksihan ang unti-unting pagkamatay ng kanyang anak. Hindi matatawaran ang sakit sa puso na nadama ni Maria sa katuparan ng hula ng propeta Simeon. Ang puso mo ay para na ring tinarakan ng balaraw, habang si Jesus na kanyang anak ay nakabiting sa kahoy ng kadustaan. Ang pagpapatawad sa nagsisising magnanakaw sa pangangalaga ni Raymond at Rachela Vicente at pamilya Marcelo. Bigyan daan lang po natin yung daraan na karo. Yung mga apostoles po, backward lang po. Backward lang po yung mga apostoles. Salamat po. Nananalig si Dimas na hindi lamang matuwid at inosente si Kristo. Alam ni Dimas na si Kristo ay isang hari at tunay ang kanyang kaharian, kaya't nananalig din siya na ang Panginoon ay maawain at makabagin. Kaya humingi siya ng kapatawaran at pinatawad naman ng Panginoon si Dimas sa kanyang mga kasalanan. Ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Katulad ni Dimas, magkaroon nawa tayo ng lakas ng loob na lumapit sa Panginoon. Nuestra Señora de la Esperanza de Macarena, sa pangangalaga ni Jeltan at pamilya, sa pagsubaybay ng mahal na Birhen sa landas ng kanyang anak patungong Kalbaryo, tayo rin ay inaanyayahan na magnilay, manalangin at damahin ang nararamdaman ni Maria. Siya ang gabay natin sa daan ng krus, sapagkat natanim sa isip ni Maria ang lahat ng ito at kanyang pinagbulay-bulay. Kahit mahirap sa puso ng isang ina ang paghihirap na dinaranas ng anak niya, hindi nawala ang pananampalataya at pag-asa ni Maria sa plano ng Diyos. Muli, Nuestra Señora de la Esperanza de Macarena, sa pangangalaga ni Jeltan at pamilya. Malalaki na po yung mga karong dadaan. Bigyan po natin daan dito, palabas po ng gate. Sige po, Marshals, paki-assist po. Salamat po. Kalbaryo sa pangangalaga ng pamilya Vizcaya. Bago tuluyang malagutan ng hininga si Jesus, siya'y nagbiga, naganap na. Natupad na niya ang kalooban ng kanyang ama, ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ito ay nagpapahayag din ng kasukdulan ng kanyang pagmamahal at pagkakaloob ng sarili para sa kapakanan ng tao. Pagkatapos nito'y iniyukayok niya ang kanyang ulo, payapang ipinikitang mata at siya'y namatay. Muli, Kalbaryo sa pangangalaga ng pamilya Vizcaya. Ang pagsibat ni Longino sa tagiliran ni Jesus sa pangangalaga ni Paul Adriano at pamilya. Sa pamamagitan ni Longino na isang Romano, sinibat ang mahal na tagiliran ng Panginoon upang masigurong siya ay namatay.
Isang himala ang naganap nang bumulwak dito ang tubig at dugo ng Panginoon. Isang senyales na ang awa at habag ni Kristo ay bukas para sa ating lahat. Ang tubig ng buhay at ang dugo ng kaligtasan na siyang tumaga sa tagiliran niya ay ang kahuli-hulihang patak na inihandog niya sa atin upang tayo ay mailigtas. Pieta, sa pangalaga ng pamilya Castro, ang buhay ay dinuwal ng isang ina, ngayon ay isang malamig na bangkay. Walang magawa ang kanyang ina, kundi ang lumuha at yakapin siya sa handungan nito. Sa kanyang pagdadalamhati, ang hirap niyang naranasan ay pakikisalin sa gawaing pagliligtas ni Jesus sa krus. Ialay natin ang ating mga dalamhati sa mapagkalingang kandungan ng ating ina sa langit. Madre de las Angustia, sa pangangalaga ni Ricky at Grace Rilox. Ang pangunahing nangulila sa kanyang pagpanaw ay ang kanyang ina na si Maria. Di maiaalis na ang kanyang ina ay magdalamhati dahil sa kanyang sinapit na kamatayan. Sa kabila ng pangungulilang nadarama, si Maria ay nanatili pa ring umaasa sa katuparan ng pangako ng kanyang anak na ito ay muling mabubuhay. Ang paghahanda sa banal na paglilibing sa pangangalaga ng pamilya Samson, Sio at Tan. Dumating si Jose na taga-Arimatea na naghihintay din ng paghahari ng Diyos at naglakas loob siyang pumunta kay Pilato upang hingin ang katawan ni Jesus. Ipinatawag ni Pilato ang kapitan at itinanong dito kung matagal nang patay si Jesus. Nang mabatid niya ito sa kapitan, pinahintulutan niya si Jose na kunin ang bangkay ni Jesus. Bumili si Jose ng telang lino at ibinaba si Jesus sa krus at binalot sa telang lino at inilagay sa libingan. Santo Entierro, sa pangangalaga ni Jaime Avendaño San Diego. Ang kamatayan ni Jesus ay nagpahayag ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ito rin ay nagpamalas kung gaano kalupit ang tao. Sa kaniyang pagpanaw ay pinakita niya ang pagtatagumpay ng pag-ibig laban sa puot, ng kabutihan laban sa kasamaan, at ng pagpapatawad laban sa kasalanan. Hanggang kamatayan, tayo'y sinasamahan ni Jesus. Samahan din natin siya sa bawat sandali ng ating buhay. Santo Entierro, kaawaan mo kami. De la Soledad, sa pangangalaga ni Megan Gatchalian at pamilya Santiago. Si Maria na buong-buong sumunod sa kalooban ng Ama ay patuloy na tumupad sa kaniyang pangako. Sumunod siya kay Jesus sa kaniyang mga pangangaral at ministeryo. Sumunod si Maria hanggang sa daan patungo sa Kalbaryo. At ngayon, sumusunod siya sa bangkay ng kaniyang anak na si Jesus ng buong kapanglawan. Tulad ng mahal na birhen, tayo ay inaasahan ng Diyos na sundin ang kanyang kalooban, isang gawaing mahirap at masaklap, ngunit maghahatid sa atin ng kaligtasan at tunay na kaligayahan. San Longino, sa pangangalaga ng pamilya Valenzuela Tolentino. Si San Longino ay ang kawal na sumibat sa tagiliran ni Kristo. Siya ang matibay na saksi sa mga kagilagilalas na pangyayari nang mamatay si Kristo sa Kalbaryo noong Biyernes ng hapon, at siya ang nagsabing, tunay ngang matuwid ang taong ito. Sa gitna ng pulutong ng mga taong lumilibak, kumukutya at umaalikusta kay Jesus,
na napako sa krus, siya lamang ang tanging nanindigan at buong tapang ang loob na nagsabing naibang palagay at pagkilala kay Jesus. Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. San Nicodemo, sa pangalaga ni Crisanto at Elena, Behok at pamilya. San Nicodemo, sa pangalaga ni Crisanto at Elena, Behok at pamilya. Si Nicodemo ay isang kagawa ng Sanhedrin na naging lihim na alagad ni Jesus noong araw na ibibing ang bangkay ng Panginoon. Hindi siya nag-atubili na sumama sa paglilinis ng bangkay ni Jesus. Nagdala siya ng pinaghalong mira at aloe na siyang ginamit sa paglilinis ng katawan ni Jesus. Ginawa niya ito sa kabila ng maaaring pwedeng mangyari sa kanya. Hindi na siya natakot na ipakita sa mundo na siya isa ring alagad at tagasunod ng Panginoon. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. San Jose ng Arimatea, sa pangangalaga ng pamilya Caballero at de Guzman. Si Jose ay isang mayaman at iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya ay isang mabuti at matuwid na tao na kabilang sa mga naghihintay ng pagdating ng paghahari ng Diyos. Hindi siya sumang-ayon na hatulan si Jesus at lihim siyang alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo. San Jose ng Arimatea, ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania, sa pangangalaga ng pamilya Atadero at Santiago. Si San Lazaro ay kapatid ni Marta at Maria na taga Betania at sila ay mga kaibigan ni Jesus. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Naghimutok ang magkapatid na sina Marta at Maria kay Jesus at silang lahat ay nangagsitangis. Ngunit malaki ang pananalig ng magkapatid kay Jesus. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betania, sa pangangalaga ng pamilya Coronel Garcia. Si Maria ay kapatid ni Lazaro at Marta. Tanda ng kagalakan at pasasalamat, si Maria ay di nagatubili na ibuhos ang mamahaling pabango sa paa ni Jesus. Hindi niya inisip ang halaga ng pabangong natapon sa sahig, niyang sasabihin ng ang mga taong nakasaksi sa kanyang ginawa. Kinalimutan niya ang kanyang sariling kapakanan alang-alang kay Jesus na nagkaloob sa kanya ng pagpapatawad at panibagong pagkakataon. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta ni Father Bobby Mariano. Si Marta ay madalas na naihahambing sa kanyang kapatid na si Maria. Noong minsang dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan, si Marta ay naging abala sa paghahanda ng pagkain, samantalang si Maria naman ay nakikinig sa Panginoon. Inilalarawan ng magkapatid na ito ang dalawang gampanin ng pagiging alagad. Ipinaalala ng ating Panginoong Jesus ang pagkakaroon ng pantay na pagpapahalaga sa panalangin at paggawa at hindi maaaring paghiwalayin ang dalawang ito. Santa Marta, ipanalangin mo kami. Santa Veronica, sa pangangalaga ni Lina Villalon. Ayon sa tradisyon, si Veronica ay isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na sumunod kay Jesus patungong Kalbaryo. Siya ay dagliang lumapit kay Jesus upang punasan ng puting panyo ang kanyang sugatang muka. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Juana ng Cusa, sa pangalaga ni Angelo at Monica Villafuerte at pamilya. Si Santa Juana ay isa sa mga babaeng nabanggit sa Biblia na tagapagtaguyod ng samahang binuo ni Jesus. Asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, masasabing may maalawang buhay si Juana at maaaring isa sa mga malingit magbigay sa mga alagad. Kung kaya siya ay inilalarawang may hawak na lalagyan ng salapi. Santa Juana ng Cusa, ipanalangin mo kami.
Santa Maria Cleofe, sa pangangalaga ni Reldival Cruz at pamilya. Si Maria ay asawa ni Cleofas. Ayon sa tradisyon, siya ay kapatid ng mahal na Birheng Maria. Isa siya sa mga kababaihang sumunod sa aral ng Panginoong Hesus. Siya rin ay isa sa mga tagapagtangkilik at tagatustos sa pangangailangan ni Hesus at ng kanyang mga alagad habang sila ay nangangaral. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, sa pangangalaga ng pamilya San Luis Castro. Si Maria Salome ay isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na nakasaksi sa paghihirap, kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang pangalan niya ay nabanggit sa mga kababaihang tumatangis habang si Jesus ay nagpapasan ng krus. Ang kanyang pagiging saksi sa mahalagang tagpo sa buhay ni Jesus ay lalong nagpatatag ng kanyang pananampalataya. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, bilang paggunita sa alaala ni Ginoong Oscar Hernandez. Si Maria Jacobe ay kasama rin sa mga kababaihan sa Jerusalem na sumunod kay Jesus habang siya ay nagpapasad ng krus. Siya ang ina ng nakababatang Santiago na isa sa mga apostoles at Jose na maaaring tagasunod din ni Jesus. Maaaring sabihin na siya ay isang mabuting ina sapagkat naakay niya ang kanyang dalawang anak na sumunod kay Jesus. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami.
Muli, Santa Maria Jacobe bilang paggunita sa alaala ni Ginoong Oscar Hernandez. Santa Maria Magdalena sa pangangalaga ng pamilya Castro. Si Maria Magdalena ang kauna-unahang nakaalam ng muling pagkabuhay ni Jesus. Siya ang naghatid ng masayang balitang ito sa mga apostoles at ibang tagasunod ni Jesus na kasalukuyang nalulumbay at nagdadalanghati. Sa pamamagitan niya ay unti-unting napawi ang saklot ng pigati sa kanilang kalooban at sumilay ang liwanag ng pag-asa. Natupad ang pangako ni Jesus. Siya'y tunay na muling nabuhay. Bagamat dating makasalanan, siya ay binigyan ng natatanging karangalan at tungkulin na ipahayag ang muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista sa pangangalaga ng pamilya Ramos. Kung tagurian si Juan ay ang minamahal na alagad ng Panginoon, hindi ibig sabihin nito na siya lamang ang higit na minamahal kaysa ibang alagad. Si Juan ang minahal na alagad dahil sa lahat ng apostoles, siya ang nagpakita ng lubos na pagmamahal kay Jesus nang si Jesus ay dakpin, pahirapan at ipaho sa krus. Tanging si Juan lamang ang nanatili sa piling niya habang ang ibang mga alagad ay iniwanan siya. Siya rin ang nag-aruga sa mahal na Birheng Maria bilang pagtupad sa habilin ni Jesus bago mamatay. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Mater Dolorosa, sa pangalaga ng pamilya Osorio Rivera, ang kasalanan ng sangkatauhan ay naghatid din ng dalamhati sa mahal na Birheng Maria. Ang pagkamatay ng kanyang anak sa krus ay para tubusin ang sangkatauhan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Nasaksihan niya ang kalupitan ng mga tao nang ang kanyang anak ay paratangan ng kasinungalingan, kahirapan at patayin sa pagdadalamhati ni Maria dahil sa kasalanan ng sangkatauhan. Siya ay nakibahagi rin sa gawaing pagliligtas ni Jesus. Mater Dolorosa, ipanalangin mo kami. Ayan na.